Importante ka naman na. Pumasok na si Seki sa silid at ipinatong ang dalang puswelo ng kape sa nightstand. Halika nga rito. Tumalima naman si Sheila. Kagabi sinabi ko sa'yo na mahal kita, diba? Oo. Kung ganoon, kailangan mong maniwala sa akin. Tiwala. Kung pagbabasehan ang karanasan mo sa mga taong mahal mo, alam ko na hindi madali para sa'yo ang magtiwala. Pero kailangan mo kong bigyan ng pagkakataon. Bumuga siya ng hangin. Alam ko, pero... Walang pero Sheila. We're in this thing together, ikaw at ako. We're going to leave all our garbage at the back door and not bring it inside. Alright? Ngumiti siya at saka tumango. Alright. Akmang yayakapin siya ni Seki nang biglang magparamdam si Sunny na gising na sa pamamagitan ng monitor sa silid. Postpone muna to. Maya-maya nga pala ay kailangan kong halongkatin ang mga kahon ng mga gamit ng kapatid ni Brad na itinambak niya sa storage. Sumampa ang mga pinsan niya sa Lucena na hindi sila ang ama ni Sunny. At dahil wala na si Michael para magsalita para sa sarili, kailangan kong mag-imbestiga. Pero papanhik ako sa Baguio bukas. Lumayo na si Seki sa kanya. Magbihis ka na, hindi mo kailangan magmadali. Akong bahala kay Sunny. At huwag mo nang itanong kung kaya ko siyang bihisan at pakainin. Kung natatandaan mo, nagawa ko na yun dati. Bumungis-ngis si Sheila. Alam ko, magiging isang mabuting tatay ka. Lumuwang ang ngiti ni Seki. Sa tingin mo? Oo. I-take that as a compliment, sabi nito. Nasa kusina lang kaming dalawa ni Sunny sa pagbaba mo. Ang ganda ng panahon sa labas, sabi ni Seki. Pagkatapos magbihis ni Sunny. Ano kaya kung dalhin natin si Sunny sa carnival? Akala ko ba kailangan mong kalkalin ng mga kahon ng kapatid ni Brad? Tanong ni Sheila. Oo, pero naisip ko na pwede muna tayong mag-carnival at saka ko na lang papuntahin yung mga kahon. Bukas ang umaga na ako pupunta sa Baguio dahil gusto ko makasama sa araw na ito ang dalawang favorite ladies ko. Talaga? Base sa ekspresyon ni Sheila, excited ito sa mungkahi niya. Talagang talaga. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Sumakay agad sila sa kanyang kotse. Sigurado ka ba na okay lang kay Brad na manatili ang investigasyon mo para makasama ka namin ni Sunny? Oo, hindi naman makakaapekto yung ilang oras. Besides, I'll probably be gone most of next week at namimiss na nga kita ngayon pa lang. Hindi nagtagal ay nasa carnival grounds na sila. Nang mailagay ni Sunny sa stroller ay naglakad-lakad na sila. Araw ng Sabado, kaya maraming namamasyal. Nakilala nila ang ilan sa mga iyon at ganon din si Sheila. Nakasalubong nila ang kapatid ni Brad na si Sadie at ang asawa nitong si Ron at ang kambal na anak ng mag-asawa na parehong babae. Ang ganda namang baby niya. Sabi ni Sadie na yumuko para magpantay ang mga mata nito at ang kay Sunny. Oo, maganda talaga siya. Nakangiting pagsang-ayon ni Sheila. Iyon lang ang naging komento ni Sadie sa paslit. Marami pa silang nakita sa parke na taga-Real, ngunit ang ikinagulat ni Seki ay si Darius. Hindi niya alam na nakabalik na pala ang partner niya. Darius, kailan ka pa umuwi? Tanong niya habang nakikipagkamay sa kapartner. Kagabi, natapos kami ng mas maaga ng ilang araw at bumiyahin agad ako pauwi rito. Tatawag nga ako sana sa'yo pagkatapos karating ko pero masyadong nang late. Tumawa si Seki ng mahina. Tol, hindi mo kailangang magpaliwanag na unawaan ko. Ipakikilala sana ni Seki si Darius at Sheila sa isa't isa pero napagtanto niya na hindi na niya kailangang gawin iyon nang yakapin ni Darius si Sheila. And this is the little lady I've heard so much about. Pagkatapos ay sabi ng lalaki na nakangiti kay Sunny. Napakagandang bata. Nagkwentuhan sila ng ilang minuto pa bago magpaalam. Ngunit bago umalis ang mag-asawa, ay nagkasundo mo na sila na mag-get together bago sila umalis patungong Baguio. Gusto ko sanang si Darius at Summer, sabi ni Sheila. Noong panahon kasama kami ni Summer sa kasong iyon ng pang-aabuso ay napaka-supportive ni Darius. Halatang halata na mahal niya si Summer. Tumango si Seki at naisip na balang araw ay maaaring pagsaluhan din nila ni Sheila ang klase ng band na ini-enjoy ni Darius at Summer. Kaibigan ni Seki mula sa UP, si Harold Manchas, ang taong kailangan niyang kausapin na magtungo sila sa lokal na opisina ng PIDEA sa Baguio City. Hindi ito nag-aksaya ng oras sa pagsasabi sa kanya tungkol kay Miguel Rivera.
Nang ipakita niya sa mga taga-PIDEA ang mga larawan ni Diane Wenceslao, ay nakilala ng mga ito ang babae. Minsan ay nakikita nga raw ng ang babae na kasama ni Miguel. Alam ni Zeki na medyo nahihirapan siya sa paghahanap ng koneksyon ni Diane Wenceslao kay Michael Prieto. Sa Biñan, Laguna, huling tumira si Michael. At least, doon pumunta si Brad para kunin ang bangkay ng kapatid. Wala silang nakuha mga palatandaan sa mga gamit ni Michael kung sino ang maaaring mga huling nakasama nito, lalo na ang isang babaeng nangangalang Diane Wenceslao. Pero determinado si Zeki na malaman kung ang Diane Wenceslao na iyon nga ang ina ni Sunny. Handang magbigay ng serbisyo ang Baguio branch ng PIDEA para lang madakip ang mga katulad ni Miguel. Masyado raw matinik ang lalaki at tuwi na ay nakalulusot sa undercover operation. Dahil alam ni Zeki na maramang na magtagal siya sa Baguio, nagpasya siyang kumuha ng matutuluyan doon. Maliligo na sana siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Hello? May tumating na namang blackmail letter, Zeki. Inaasahan na niya yun. Ginawa lang iyon ng kung sino man para ipaalam na sa kaibigan niya na seryoso ito. Pero hindi ibig sabihin niyon na off the hook si Brad. Gusto pa rin niya ng pera, tama? Oo, at kung hindi ako magbibigay ay isa sa publiko ang birth record ni Sunny para ipakita na magkarelasyon ako sa isang prostitute. Siyempre kasinungalingan niyon, pero ang pakay ng blackmailer ay ang makakuha ng pera kay Brad. Perang huwag susumbong ang isang iskandalo. Magkakaroon nga naman iyon ng epekto dahil hindi lang sa reputasyon ni Brad kundi pati sa pamilya nito. Alam ko na mahirap para sa iyo na gawin ito pero huwag mo munang pansinin yun sa ngayon. Kung sino man ang nasa likod ng pangingikil ay iniisip niya na nasukol ka niya at patutunayan niyang mali siya. Nang matapos ang pag-uusap nilang magkaibigan ay lalong naging desidido si Zeki hanapin ang koneksyon ni Rivera at ni Wenceslao. Sumilip sa peephole si Sheila nang tumunog ang doorbell. May babaeng nakatayo sa labas. Hawak ang isang arrangement ng magandang bulaklak. Niisip niyang para yun sa kapitbahay niya na malamang ay wala sa bahay nito kaya binuksan niya ang pinto. Yes, may I help you? Ngumiti ang babae. May delivery ako para kay Sheila. Gulat na napatitig siya sa babae. Ako si Sheila, para sa akin mga yan? Yes ma'am, inibot ito sa kanya mga bulaklak na nakalagay sa isang magandang florera. Enjoy them. Pagkaalis ang babae na natiling nakatayo roon si Sheila. Hawak ang mga bulaklak. Matagal bago siya bumalik sa loob ng bahay. Saka niya dali-daling ipinatong ang florera sa perfect spot para doon bago kinuha ang kalakip na card. I am thinking of you, Zeki. Lumobo ang puso ni Sheila. Nasa malayo si Zeki pero siya pa rin ang iniisip nito. Bigla ay ang saya-saya niya. Si Zeki, who claimed he loved her, was too real to be true. Gusto niyang maniwala na totoo iyon, pero kung kaya lang sana niyang isang tabi ang takot na sa kabila ng mga sinasabi at ginagawa ni Zeki, hindi maglalaon at sasaktan lang nito ang kanyang puso. Lumipas ang ilang araw, habang kausap ni Zeki sa cellphone ng isang detective na taga Baguio, ay nagpahigpit ang pagkakahawak niya sa aparato. Sigurado ka? Tanong niya. Oo, ang tugon ng lalaki. Na-verify ko sa isang ospital sa Biñan na nagsilang ng isang sanggol na babae si Diane Wenceslao. May 5 buwan na nakalilipas. Pwede natin siyang damputin for questioning dahil may kaparusahan sa batas ang pag-abandona sa isang sanggol. Napahinga ng malalim si Zeki. Pwede niya sabihin na ang sanggol ay nasa mga kamag-anak o kaibigan niya para paikutin tayo. Kailangan natin ng ebidensya na siya ang ina ni Sunny na dapat ay nasa atin ang patunayan na yun kapag kinwestiyon siya. Kung hindi, bibigyan lang niya ng panahon si Miguel para pagtakpan ang sarili nito. Sandali siyang huminto bago magpatuloy. Kailangan natin ng DNA sample para kay Wenceslao. Paano natin makukuha iyon nang hindi niya nalalaman? May ideya ako. Pagkatapos ay sinabi ng agent na naisip na ideya. Napangiti si Zeki. Baka gumana nga yan. Kailangan lang natin na ipaliwanag yan kay Matias. Hindi masamang subukan kung ikukonekta natin doon si Rivera. Kailangan madakip siya sa lalong madaling panahon. Masama ang taong yon. Kinagabihan, gaya ng laging ginagawa ni Zeki, tinawagan niya si Sheila. May pinadeliver uli siyang pumpo ng bulaklak sa isang basket ng candy para sa dalaga ng araw na iyon. Panay, thinking of you message ng padala niya para hindi rin siya maalis sa isip ni Sheila at para ipaalam kung gaano niya ito kamis.
Pagkatapos siyang pasalamatan sa mga regalo ay sinabi ni Sheila na dumalaw si Brad para kumustahin si Sunny. Inuwento niya kay Sheila ang latest tungkol kay Diane Wenceslao. Mukhang may weekly appointment siya sa isang hair salon. Kukuha ng hair samples siya para sa DNA testing ang isa sa mga detective namin. Dapat may positive link na sila ni Sunny. Dadamputin nila ni Wenceslao para sa questioning. Ano sa tingin mo ang connection niya kay Michael Preto? Tanong ni Sheila. Hindi ako sigurado pero may pakiramdam akong malalantad na mga bagay-bagay sa loob ng ilang pang-araw. Nag-usap pa sila bago niya sinabi kay Sheila na namimiss na niya ito. Mahigit 1 linggo na kasi silang hindi nagkikita. I miss you too, Zeki. Ngumiti siya. Iyon ang gusto niyang marinig. And I love you, tagdag niya. And I love you back, muwi ka na. Uuwi ako pagkalutas ng kasong to. A few days later, things began falling into place. 2 araw lang ang inabot bago may attach ang DNA ng hair sample ni Wenceslao sa sample ng galing kay Sunny. Ayon sa resulta, si Diane nga ang biological mother ni Sunny. Kahit wala sa loob ng interrogation room si Zeki nang dalhin doon si Wenceslao, ginawa ng babae ang inaasahan na nilang gagawin ito. Itanggi na ang inabando ng sanggol ay posibleng anak nito. Ang sabi ni Diane ay kasama ng anak nito ang ama niyon. Ngunit ay pakita kay Diane ang mga ebidensya na nagpapakita na anak nito si Sunny na ginamit ang bata sa isang blackmail scheme at iyong kuha ng kamay ng babae na nasa huli sa tape na mapatunayan naman, nag-breakdown si Diane at siniwalat ang mga nalalaman. Inamin ni Diane na pinalano ni Rivera na ipapakilala ito kay Michael sa intensyong magpabuntis kay Michael sa huli. Nang malaman ni Rivera na galing si Michael sa isang mayamang pamilya, ay ginawa na agad ni Rivera ang planong pangingikil. Binigyan si Wenceslao ng malaking pera upang akitin si Michael at nang makumpirma ang pagbubuntis ng babae, nagpakita si Rivera sa isang gabi at nakiparty. Sa buong gabi sa bahay ni Diane ay pinainom nito ng mga inumin si Michael na hinaluan ng near-lethal dose ng narcotics at sinigurong si Michael ang magmamaneho pauwi. Pinalabas na sa drunk driving accident ang dahilan ng kamatayan ni Michael pero ang totoo ay planado ang pagpatay rito. Sinabi rin ni Wenceslao na hanggang sa gabing iyon ay drug-free na si Michael sa loob ng halos 6 na buwan. Gusto na raw ni Michael bumalik sa sariling pamilya at subukang mamuhay ng disente. Sa confession ni Wenceslao na nagdadawit kay Rivera sa pagkamatay ni Michael, ay na-issue ang isang warrant na naaresto si Rivera. Lahat ng nangyayari ay agad na binalita ni Zeki kay Brad. Masama ang loob ng pamilya Preto nang malaman ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Michael at umasam na tuluyan ang maging parte ng pamilya si Sunny. Nagpasya si Brad na maging legal guardian ni Sunny alang-alang kay Michael. Ang gaganda ng mga bulaklak, Zeki, at ang sarap ng candy. Kapag tumaba ako, ikaw ang may kasalanan, sabi ni Sheila na makausap niya ang dalaga sa cellphone kinagabihan. Ngumiti si Zeki ng bahagya ngunit nang magsalita ay seryoso ang tono. Tapos na kami rito. Nang umpisal na si Diane Wenceslao at tinuro si Miguel Rivera. Nagkwento siya kung paano parehong ikinulong ng mga otoridad sina Wenceslao at Rivera. Dahil nakipagtulungan si Wenceslao, mas mababa ang makukuha nitong sintensya. Si Rivera naman ay kakasuhan ng murder. Ibig sabihin, kailangan ko nang i-impake ang mga gamit ni Sunny. Darating si Brad anumang araw para kunin ang bata. Malungkot na sabi ni Sheila. Ayon kay Brad, sabi ng DSWD sa kanya, ay sa katapusan ng linggong ito para mangyayaring ang exchange na kabalik na ako noon. Hindi ko hahayaang nag-iisa ka dyan. Narinig niya ang tila suminghot si Sheila bago sumagot. Salamat, Zeki. Mahalaga ka sa akin na narito ka. Pagkalipas ang 2 araw ay nagulat si Sheila nang tawagan siya ni Luis. Sheila, si Luis to, okay ka lang? Muntik na niyang nabitawan ang cellphone. Oo, bakit naman hindi ako magiging okay? Nabanggit ka uli sa balita. May nalutas na murder case ng isang drug lord ang Baguio Police at isang hotshot na private investigator. Sabi sa balita, gumagamit ang drug lord na iyon ng mga babae para akitin ang mayayamang lalaki para mabuntis sila at gamitin ang mga baby bilang leverage sa pangingikil. Nangyari pala yun dyan sa real at ikaw ang nag-aalaga sa inabandonang sanggol habang nilulutas ang kaso. Dismayadang bumunting hininga si Sheila. Mula nang lumabas ang istorya ay marami ng taga-media ang kumontak sa kanya para sa istorya at lahat ay tinanggihan niya. Bakit nakikipag-ugnayan lang sa mga kanyang kapatid kapag lumabas na siya sa balita? Oo, totoo yun. That's wonderful. Bueno, iniisip ni Ted na baka sakaling makukontak mo yung private investigator na tumulong para malutas ang kaso. Bakit?
para maimbitahan sa TV talk show niya. Syempre, mababa ang ratings ng show kamakailan at iniisip ni Ted na ang appearance ng lalaking iyon ay magpapataas sa ratings. Umiling si Sheila. Hindi nakakagulat na may nais hilingin si Luis mula sa kanya. Bakit hindi pwedeng tumawag na lang ang kapatid nila dahil sa gusto nito? So, may paraan ka ba para makontak ni Ted ang lalaking yun? Tanong nito. Oo, ang totoo, kilalang kilala ko siya. Pero kung kukontakin mo siya o kaya ay ni Ted, kailangan gawin niya yon nang walang tulong ko, sabi niya. Kapatid mo ako at tanging pagkakataon lang na alala mo ako ay kapag may kailangan kang pabor. Hindi yan ang gusto kong maging relasyon natin, Luis. At kung iyan lang ang kaya mong ibigay, huwag na lang. Goodbye. Tinapos si Sheila ang tawag. Napahinto si Seki sa pag-iimpake at napatingin kay Agent Matias. Anong ibig mong sabihin na sinubukan ng abogado niya si Rivera na makalaya dahil sa technicality? May confession tayo mula kay Wenceslao. Alam ko, sabi ni Matias sa frustrated na tono, pero ang abogado niya ay hindi sa mga pinakamatinik. Pinalalamas sila na adik si Wenceslao at unfit mother na inabandona ang sariling anak para sa droga at inimbento lang niya ang tungkol sa murder scheme. Sinasabi ng abogado ni Rivera na ang kliyente niya ay isang model citizen na set up lang. Napamura si Seki. Ito ang pinoproblema namin pagdating kay Rivera. May mga tauhan siya na walang pakialam kung mali o tama ang ginagawa. Sabi ni Rivera ay wala siya sa binyan o karating lugar nung na oras na napatay si Michael. May kulang 24 oras kami para pasinungalingan niyon o makakalaya siya. Damn na. Naikuskus ni Zeki ang kamay sa kanyang pisngi. Hindi ako papayag na makakawala siya ng ganun to lang. Kakausapin ko ulit si Wenceslao. Baka may na-miss tayong bagay na magpapatunay na siya ang na-set up at hindi si Rivera. Pagkalipas ang ilang oras ay nakaupo na si Zeki at Matias sa mesa. Kaharap si Dayan Wenceslao. Wala akong pakialam kung ano ang sinasabi ni Miguel. Halos umiyak na sabi ni Dayan. Siya ang nagplano nun, hindi ako. May paraan ba para mapatunayan mo yun? Ang tanong ni Zeki. Sinipat niya ang suot na relo. Dapat ay bumibiyahe na siya ngayon pa uwi sa Real. Kailangan niyang tawagan si Sheila para iparam dito na hindi siya makakauwi ng gabing iyon gaya ng plano. Hindi siya alis ang Bagyo. Ngayong alam niya ang posibilidad na makakaligtas si Miguel Rivera sa kasong murder. Umiling si Dayan. Walang paraan para mapatunayan ko yun. Pagkatapos ay napakurap ito na tila may naalala. Sandali. Nang makarating kami sa binyan ay huminto kami para magpagas at pumasok si Miguel sa loob ng convenience store doon para bumili ng sigarilyo. Naubusan ang convenience store ng brand niya kaya nagwala siya. Maraming tao sa convenience store ang natitiyak kung may nakakaalala sa kanya maski isa sa mga yun. Galit na galit talaga siya. Tiningnan ni Zeki si Matias. At kung wala namang makakaalala sa kanya, malamang na may security camera ang convenience store. Sabay silang tumayo. Kulang-kulang 24 oras na lang mayroon sila upang patunayan na nasa binyan si Miguel ng gabing iyon mangyari ang pagpatay kay Michael Prieto. Napangiti si Sheila nang tumunog ang kanyang cellphone. Dinampot niya yun at tinignan ng caller ID, si Seki yun. Naupo siya sa kama bago sinugot ang tawag. Tumawag ka ba para sabihin na sa labas ka na ng bahay ko? Ang tanong niya na hindi na ikubli ang pananabik sa kanyang boses. No baby, nandito pa rin ako sa Baguio. Something came up with the case at hindi ako makakauwi agad. Mga 3 araw pa siguro ako rito. 3 araw? Ibig sabihin ay wala pa sa Real ito kapag ibinigay na niya si Sunny kay Bradford. Pero akala ko ba uuwi ka ngayon para andito ka sa Webes para sa akin? Gusto ko at susubukan ko pero alam ko something came up. Nintindihan ko. Something niya na pinilit kinubli ang pagkadismaya sa kanyang boses. Bakit ba niya naisip na magiging iba si Zeki kay Crawford? I've got to go, Zeki. No, you don't. You're shutting me out, Sheila. Kumikilos ka na para bang mas gusto ko pa na nandito ako kaysa nandyan. Hindi totoo yan at alam mo yan. Kailangan nandito ako dahil kung hindi ay makakalaya ng ganoon si Miguel. May bahagi si Sheila na nagsasabing nagiging unreasonable siya. May trabaho si Zeki na kailangang gampanan. Pero may parte pa rin siya na hindi matanggap na hindi siya niloloko lang ng binata. At syempre, hindi mo hahayaan na mangyari yun, sabi niya. Hindi agad nagsalita si Zeki at nang magsalita, alam mo kung ano ang problema mo, Sheila. Hindi mo mahawakan ang hinaharap dahil ayaw mong pakawalan ng nakaraan. Think that and I'll see you soon. Goodbye. Sa halip na magpaalam ay tinapos na ni Sheila ang tawag. Ang kapal ni Zeki para ipamukha sa kanya na siya ang may problema. Akala ba ni Zeki ay wala itong issue sa buhay? Walang tao na walang issues. Bumalik si Sheila sa pagkakahiga sa kama. Hindi hinayaang maapektuhan siya ng mga sinabi ni Zeki. Pero alam niya na huli na.
Naapektuhan na nga siya.